Good news para sa ilang mamamalengke, may pagbaba po ng presyo ng gulay. Alamin natin kung ano-anong klase yan sa unang balita live ni James Agustin. James! Ivan, good morning. Maraming gulay nga dito sa Blumentritt Market sa Maynila. Yung bumaba ang presyo, gaya na lamang po nung Baguio beans, siling labuyo, maging yung kamatis. Mula sa 200 pesos per kilo noong nakaraang linggo, bumaba sa 60 pesos per kilo ang Baguio beans sa Blumentritt Market sa Maynila. Natapyasan din ng 20 pesos ang kada kilo ng kamatis na mabibili sa 100 pesos per kilo, patatas na 80 pesos per kilo at sibuyas na puti na 100 pesos per kilo. Malaki rin ang binaba sa presyo ng sibuyas na pula na 120 pesos per kilo at repolyo na 70 pesos per kilo. Ang siling labuyo na 600 pesos per kilo noong nakaraang linggo ay 400 pesos na ngayon. Hindi naman gumalaw ang presyo ng luya sa 120 pesos per kilo at bawang na 140 pesos per kilo. Siguro sa katumalan din sa dami ng mga angkat na gulay. Pag nababa ang kuha nila, dumadagdag lang sila kahit paano, kahit konting dagdag. Ganon din kami pag inaangkat namin doon sa Divisoria. Swak naman sa budget ng mga mamimili ang mga gulay na nakatumpo. Gaya ni Christina na 2 plastic ng siling labuyo ang binili sa halagang 20 pesos. Kesa yung kilo-kilo, pag nakalagay sa rep, di rin masyadong sariwa. Ito, isang gamit lang to. Nilalagay ko sa bagoong. Diskarte rin sa pagbabudget si Beth na bumili ng repolyo sa halagang 50 pesos. Kung ano lang importanteng yun lang ang bibilin. Kasi syempre, hindi mo naman pwedeng bumili ka lang ng hindi masyado kailangan. Kaya ito, araw-araw. Oo, suki ko na sila eh. Samantala, Ivan, isa pa sa mga diskarte ng mga kapuso nating mamimili, bumili ng mga gulay na hiwana na karaniwan po perfect po itong pang chop suey o di kaya naman pang pinakbet na mabibili po yan sa halagang 80 pesos per kilo. Yan ang unang balita mula po dito sa lungsod ng Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Matinding pagbaha naranasan sa ilang bahagi ng Catanduanes dahil sa bagyong Ada. Umabot sa 15,000 residente ang lumikas doon. Binahari ng iba pang bahagi ng Bicol Region. Narito ang unang balita. So ayan, ito po yung... Naghalo na ang putik at baha sa Muning Elementary School sa Baras, Catanduanes kasunod ng pananalasa ng bagyong Ada nitong weekend. Nagtulong-tulong na ang mga guro at lokal na opisyal para isalba ang mga libro, module at computer. Pansamantala namang hindi nadaanan ang kalsadang yan sa barangay Danicop sa Virac dahil sa pag-agos ng tubig mula sa isang spillway. Agad na nagpakalat ng tauhan ang lokal na pamahalaan sa lugar para bantayan ang spillway at matiyak ang seguridad ng mga residente. Gumuho ang lupa sa barangay Ginobatan sa bayan ng Bato dahil sa pag-ulan. Sa kabila nito, nakadaan pa rin sa magkabilang lane ng mga motorista at pinayuhan silang maging alerto sa pagmamaneho sa lugar. May aso ring nailigtas sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard matapos tangayin ng baha. Mabuti na ang kalagayan ng aso na nasa pangangalaga ng mga otoridad. Isolated naman ang maraming barangay sa bayan ng San Miguel dahil sa lakas ng agos ng tubig mula sa ilang spillway. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa mga apektadong lugar at handa sila sa posibleng paglikas ng mga residente. Mahigit 15,000 residente ang lumikas sa lalawigan ng Catanduanes dahil sa hagupit ng bagyong Ada, ayon sa Department of Social Welfare and Development at Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Walang naitalang sugatan o nasawi roon. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Posibleng nasa Luzon ang negosyante si Atong Ang batay sa impormasyong nakalap ng National Bureau of Investigation. Si Atong Ang siya na lang ang hindi pa na-aresto sa mga kasong kidnapping with serious illegal detention at kidnapping with homicide sa mga regional trial courts sa Lipa, Batangas, Santa Cruz, Laguna. Nakipag-unahin daw ang NBI sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para mabantayan ang posibleng paggamit ni Atong Ang ng backdoor exit. Ang PNP minomonitor din ang hotline para sa pagtugis kay Ang. Nagbabala sila na posibleng kasuhan ng mga balak manloko sa hotline. Sabi naman ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, nasa ibang bansa ang negosyante o kaya posibleng nagtatago sa exclusive subdivisions.
Dati na itinanggi ni Atong Ang na may kinalaman siya sa pagkawala ng mga sabungero. Inabisuhan din ni Ang ang kanyang abogado na huwag sumuko habang ginagawa pa ang lahat ng posibleng legal na hakbang. Tinawag naman ito ng Department of Justice na maling payo at posibleng krimen. Nakadiskubre ang Pilipinas ng natural gas sa Malampaya East 1 ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. For the first time in over a decade, a significant natural gas discovery has been made. The MAE-1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ayon sa Pangulo, ang MAE-1 ay tinatayang nasa 5 kilometro sa silangan ng Malampaya Field. Ang natural gas na nadiskubre sa MAE-1 ay makakapag-supply raw ng kuryente sa mahigit 5 milyong bahay. 7,500 gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. Dagdag pa ng Pangulo, kabilang sa mga nadiskubre ang condensate na isang high-value liquid fuel. Patunay raw ito na nasa malinaw na direksyon ng pamahalaan at kaya nating palakasin ang seguridad sa enerhiya ng bansa. Paliit po ng paliit ang porsyento ng learning proficiency ng mga estudyante kada grade level batay sa isinagawang pag-aaral ng Second Congressional Commission in Education o EDCOM-2. Paano nga ba ito masosolusyonan? Live mula sa Pasay, may Street Hirit, si Bam Alegre. Bam! Evan, good morning. 10 taon nga raw yung estimate na kakailanganin daw para mareforma daw yung education system dito sa Pilipinas. Ayon yan sa pamahalaan. Kaya tinanong natin yung ilan natin mga kapuso kung ano ba yung gusto nila maging improvement dito sa Street Hirit. Mahaba-habang panahon ang kinakailangan para magkaroon ng reforma ang kailangan ng education system sa Pilipinas. Dahil halos 3 dekada raw ang naipong mga problema ayon sa Second Congressional Commission in Education o EDCOM-2. Ilan sa mga lumabas sa pag-aaral nila, 85% ng mga mag-aaral sa grade 1 hanggang grade 3 ang nahihirapan magbasa. Kaya ayon kay Education Secretary Sani Angara, nakatutok sila ngayon na patatagin ang pundasyon dito. Hindi lang sa curriculum, kundi pati sa kahandaan ng mga bata, nutrisyon at maayos na mga silid-aralan at mga gamit. Ayon pa sa EDCOM-2, paliit ng proficient o nakakamit na estudyante sa kanilang dapat matutuhan sa kada grade level base sa datos mula 2023 hanggang 2025. 31% lang ng grade 3 students ang proficient sa kanilang dapat matutuhan sa kada grade level. 20% naman sa grade 6. Bumagsak sa 1.4% sa grade 10 at 0.47% sa grade 12. Dahil dito, dumarami raw ang tumuntong sa kolehiyo na walang sapat na kaalaman para sa kanilang edad. Kabilang sa mga nakikitang dahilan nito ang kakulangan sa mga silid-aralan at libro. Kulang din daw ang oras sa pagtuturo ng mga guro dahil sa dami ng administrative work. May epekto rin daw ang mga class suspension dahil sa masamang panahon. Tinanong natin ng ilang kapuso kung ano mga gusto nilang pagbabago para bumuti pa ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ang magulang na si Rodel Abelio nais matutukan ng comprehension ng mga bata. Maging aggressive pa, yung upgrade pa yung pagtuturo ba? Para mapaliwanag ng maigi ng guro sa mga estudyante para may pick up nila kagad. Tatanong din sa amin, kami hindi naman kami dumaan ng senior high. Ayon naman sa ilang mag-aaral, malaki ang papel ng mga guro para mas maintindihan nila ang mga aralin. Sana po gumanda po yung pagtuturo po nila and sana po maging maayos. Tapos, ano yung nararanasan? Maayos naman po pero yung ibang estudyante po kasi nahihirapan po na makapick up po ng tinuturo nila. Siyempre yung mga low learners po. Kaya sana po na na mag-focus po sila ng todo para po matuto po yung mga bata. Gusto ko po yung teacher na playful kasi na-hype niya po yung class. So mas parang na-enjoy po ng mga students. Yung pag-aaral, hindi boring ba? Hindi po boring ganun. Ivan, inahandaan na yung huling ulat ng EDCOM-2. Ito yung gagamiting batayan ng pamahalaan, lalo na kung ilang guro at mga silid-aralan pa ang kailangan. Ito ang Street Hirit mula rito sa Pasay. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Daan-daang deboto nakilahok sa pista ng Senyor Santo Niño na ipinagdiwang din sa Prague, Czech Republic. Sa St. Thomas Church, isang misa na sinundan ng cultural performances mula sa Filipino groups ang isinagawa bilang bahagi ng Sinulog Festival.
Hindi mawawala siyempre ang imahe ni Senyor Santo Niño. Nagkaroon din ng salo-salo tampok ang ilang pagkaing Pinoy. Umabot sa 500 Pinoy ang dumalo na nagmula pa sa iba't ibang lugar sa Czech Republic at Germany. Mainit na pagbati naman ang mensahe ni Pope Leo XIV sa pagdiriwang ng Sinulog Festival sa Cebu. Umaasa ang Santo Papa na magsisilbi itong oportunidad na magbibigay halaga sa sakramento ng binyag. Pasasalamat din ang mensahe niya sa mga lumahok sa pagdiriwang. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.